Narito na ang inyong live. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Abril 2026. At syempre, Lunes na, 13 na pala, no? Birthday pala ni Ate Beth. Oo nga, no? Biglang naisip ko oo nga pala. Ayan. Oh, sorry Ngayon pala ay 2026 ng April dahil nga kaarawan ni Ate Beth Pineda. Ate, sorry. Kakala ko bukas pa yun. Ngayon na pala yun. Nako, ayan na. Ang biyahe natin talagang napakahaba. Pero thankful tayo ngayon Thankful tayo sa gobyernong ito dahil kahit papano ay nabawasan ang diesel ng halos 21 pesos. Ayan. Dahil alam nyo, minsan may paraan talaga ang Panginoon, no? Para naman mabawas-bawasan yung sakit ng ulo ng taong bayan. At dahil po dyan, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, syempre matutuwa yun. Alam nyo naman yun din yung problema ng lahat ng taong bayan, ng mga transport sector. At syempre, yan ang laging panawagan ni Atty. Topacio na magkaroon ng pagtutulungan kung paano magkaisa ang mga transport sector dun sa pagmahal ng gasolina, no? Yan po ay marami tayo mga friendship na nagtatanong, no? Paano na ba, kailan daw ba? Yan yung mga alam niyo yung mga tanong niyo, guys, yan depende kapag pinagkaloob ng Panginoon, matatapos na rin yan. Kaya anuman problema meron tayo, relax lang po kayo at huwag kayong magbibigay ng sakit ng ulo sa inyong mga katawan, no? Dahil yan po naman ay napag-uusapan. At sabi nga po ng mga friendship natin, ng mga, alam nyo, yung ating mga kaagapay, no? Sa industriya, sila mismo ay namumroblema sa iba't ibang klase ng mga fake news. Yan. Speaking of fake news, siguro umasa tayo dun sa mga merong mga realidad ng buhay. Sabi nga po, pagka-fake news, yan talagang nanggagaling po sa mga taong merong pagpapahalaga sa kasinungalingan. Yan. Yung fake news kasi yan yung mga salitang kasinungalingan, di ba? Kaya mag-rely tayo doon sa mga usapin na kung saan ang naglalabas po niyan ay ang mga malalaking tao, yan. Yung mga taong nanggaling sa kanila mismo ang usapin, yan. Kasi kung tayo po ay araw-araw na lang, ay binibigyan natin ng pansin ng mga yan, yun nga nagkakaroon po tayo ng iba't ibang pananaw sa buhay. Yung pananaw sa buhay naman po, alam nyo naman po kung ano yung totoo, di ba? Kaya sabi nga po, doon tayo maniwala sa mga totoo, yan. Totoong namamahayag, totoong nagsasalita ng katotohanan. Yan. Minsan, sabi ng iba naman, eto nga problema talagang maituturing dahil kung ito po ay sinabi ni isa positibo. Yan, pag positibo, totoo yan. Negatibo, ay mali yan, di totoo. Diba? Kaya kahit sino, kahit anong edad, lahat yan ay merong mga ganyan. Siguro maganda mag-concentrate tayo dun sa mga problema pwede natin bigyan ng solusyon. Alam nyo, minsan tayo po ay napatutuon dun sa mga kabataan na nakakalimot ng kanilang kalusugan. Mga kabataan, kaya kayo mga nanay at tatay, sana po ay huwag niyong kakalimutan, lalo ngayon, alas 11 na po, di ba? Alas 11:04 na na umaga at kailangan po, inihahanda na po natin ang hapagkainan para sa inyong mga anak, no? Sa inyong mga pamilya. Bakit natin pagtutuunan ng pansin yan? Kadalasan dahil sa dami ng mga nausong gadget ngayon, nausong mga application, nausong mga bagay-bagay na minsan, pati mga bata, busy-busy, hindi mo na halos makausap.
Paano natin sila makakausap? Lahat po sila ay nakatitig sa kanilang mga gadget. Lahat po sila halos ay nakikipag-usap sa mga nasa internet. Mas less pa yung oras nilang pakikipag-usap doon sa kanilang mga kapamilya kasama sa bahay kesa doon sa mga kausap nila sa kanilang mga cellphone. Di ho ba? Kaya nga po, pagka minsan, sana po, bigyan nyo ho ng pansin ang inyong mga anak. Parang awa nyo na, baka ho naman pag yan ho ay nagkasakit, mas lalong malaking problema ang aabutin ho ng bawat isa, di ho ba? Kasi minsan, alam nyo ho, kahit na anong busy ho ninyo, bigyan nyo ho ng oras ang inyong mga anak. Pagtuunan nyo po yan. Dahil anuman ho ang mangyari, maging sabi nga po, mangyari yung mga bagay na hindi natin inaasahan, sana po, tayo po'y handa, di ba? Handa yung ating utak, handa yung ating mga sasabihin, at handa rin ang inyong pakikitungo sa inyong mga anak. Ayan. Yung mga anak nyo, alam natin yan, na yung iba dyan talagang hindi daw sumusunod. Problema talagang malaki yan. Pagkagising, minsan nakikita na umuusok na yung hinihigaan. Kasi nga po, na-overheat or na-overcharge yan dahil ho dyan. Kaya pansamantala habang tayo po ay merong mga ilang mga usapin, gusto natin bigyan ng daan itong ating balita mula rito sa ating newsroom, no? Sa Yes Yes Show Topacio. Buo ang suporta ng Global Tourism Business Association sa Department of Tourism kasunod ng pagkakatalaga kay bagong Tourism Secretary Dita Angara Matay. Yan. Ayon kay GTBA, President Michelle Thailan, handa ang organisasyon na makipagtulungan upang palakasin ang lokal at international na turismo ng bansa. Ayan. Dito ho, makakatulong ho ang lahat mga kaibigan, lalo na ho kayong mga nanonood. Saan ho ba kayo nakatira? Saan ho ba kayong lugar na naroroon? Yan pong mga lugar na kinaroroonan ho ninyo, lalo na yung mga lugar ng probinsya o mga lokal, di ba? Yan ho ay number 1 na dapat nating ipagmalaki. Napakarami ho natin, kahit papaano nakikita ko ang dami mga turista na gusto talagang umikot sa buong bansa. Yan ho isang dapat ipagmalaki ho nating mga Pilipino. Yan. Inaasahan ng organisasyon na mapapalakas pa ang pagpasok ng mga dayuhang turista at mamumuhunan sa bansa sa ilalim ng bagong liderato. At kabilang sa mga prioridad ang pagpapalawak ng halal turismo o tourism at pagtataguyod ng Pilipinas bilang isang Muslim-friendly na destinasyon kasabay ng pagpapaigting ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor yan. Sa ngalan ho yan ni Attorney Ferdy Topacio. Alam niyo ho, marami hong kaganapan ngayon sa labas ng ating studio, kaya antabayanan ho natin ilang balita galing po sa mga kaibigan natin, kaagapay natin sa media, at lalong-lalo kay Attorney Topacio dahil napakarami ho nilang update sa ngayon. Bagamat ngayon naman po, ayan, sa ikalawang balita naman ng ating mga kaagapay, tumaas ang mga insidente ng sunog sa bansa sa unang bahagi ng kasalukuyang taon, ngunit bumaba naman ang bilang ng mga nasawi at pinsala sa ari-arian. Batay sa datos ng Bureau of Fire Protection, tumaas ng 28% o 4,900 o 4,092% na fire cases ngayong taon mula sa 3,184 sa first quarter ng 2025. Bumaba naman ng 18% ang fire-related deaths sa 100 mula sa 122 habang bumaba din ang total damage sa 2.15 billion pesos mula sa 2.66 billion pesos noong nakaraang taon. At syempre, nananatiling nangungunang sanhi ng sunog ang electrical fires, bagamat bumaba ang mga kaso nito mula 1,503 noong 2025 sa 1,281 ngayong taon. Naku po, sunog. Alam nyo, pag ganitong tag-init talaga, masyadong delikado. At yung init po, ay talagang sunog ang minsang nagiging sanhi niya, no? Yung sobrang init ng panahon, yung iba nakababad yung aircon o kaya naman nakababad ang ang electric fan, no? Hangga't maaari, kung pwede po nga
magkaroon naman po kayo ng panahon. Sabi nga, kay tatay po, kadalasan si tatay po ang dapat na magmantine, di ba, ng mga electrical wirings, di ba? Sila po yung dapat nangunguna na nag-iimbestiga sa kanila mismong tahanan kung paano ho maiiwasan ang sunog yan. Kadalasan kasi, meron ho dyan, walang tao sa kanilang mga kwarto. Yan. Kung wala hong tao sa inyong mga kwarto, sana po patayin nyo rin ang kuryente ninyo. O kaya yung nakasaksak, bunutin na lang, no? Sabi nga, wag daw papatay. Hindi ho. Ang ibig ho nating sabihin ay bunutin ang mga nakasaksak na hindi naman ho kailangan. Ayan. Minsan tayo nakakalimot din tayo, kaya kayo, naku, wag kayo makakalimot guys. Ang alam po yan ni Attorney Topacio. Alam nyo naman yung ating kaagapay, talagang napakaswerte ho natin kung tayo po ay may kagaya po ng mga kalalakihan na masisipag na magkaroon ng oras para tingnan ang kanilang buong tahanan sa kaganapan ng kung ano-anong mga bahagi ang dapat palitan, ang dapat bigyan ng mantine. Yan. At samantala pa rin, patuloy na minomonitor ng Department of Health ang nasa 10 uri ng gamot na posibleng maapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Health Secretary Teodoro Hebosa, kabilang dito ang mga anti-hypertensive, anti-diabetes, anti-cholesterol medicines at antibiotics na kritikal para sa kalusugan ng publiko. Yan. Tandaan ho ninyo yan. At syempre, ipinunto ng kalihim na layunin na lingguhang monitoring ang maiwasan ang pagtaas ng presyo dulot ng posibleng pagmamahal ng transportasyon at supply chain disruptions. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang problema sa presyo o supply ng mga gamot sa bansa at tiniyak ni DOH na patuloy nilang ilalathala ang impormasyon sa presyo ng gamot upang mapanatili ang transparency at maprotektahan ang publiko laban sa posibleng pagsasamantala sa gitna ng pandaigdigang krisis. Ito, marami ho tayong mga problemang dapat intindihin, no? Yung mga problema hong yan, pag inintindi po natin, syempre ho, maiibsan ang ating layunin na tayo po yung magkaroon ng ibayo pang problema, di ba? Kaya gawin ho natin kapaki-pakinabang ang mga oras ho natin, lalo na kung meron tayong free time, gawin ho natin yan. Lalong-lalo na ang mga mahihilig humingi ng gamot, di ba? Na hindi naman ho pala po pwede yung alternative, kundi kailangan ay magpa-check up daw sa doktor. Naman po pwede naman natin gawin. Pero kadalasan kasi, over the counter ang ginagawa ho ng iba nating mga kababayan. At yan naman ho, okay lang. Bakit ho? Kasi dun mismo sa butika na inyong binibilhan o sa mga malalaking pharmacy, sila po alam po nila kung para saan yung gamot na hinihingi ninyo. O kung ano man yung mga nararamdaman ninyong madali na mga gamutin, siguro ho, magtanong ho muna kayo, ano ba yung gamot dito sa ganitong masakit, ganitong sugat o whatever. Kaya ho, kailangan ho, matuto kayong magtanong at huwag kayong mahihiyang magtanong. Ayan. At sa huling bahagi ng ating balita, ayan, sa ngalan po yan ng ating newsroom sa Yes Yes Show Topacio, halos dumoble ho ang supply ng galunggong na dumaong sa Navotas Fishport Complex nitong Marso 2026. Nako, galunggong. Ang sarap po niyan. Nako, lalong-lalo na kung ito po'y pinirito ng malutong, di ba? Yan ang galunggong. Hindi na ako nakakain. Ilang taon na ba akong hindi nakakain ng galunggong? Hindi ko kasi ako masyadong mamalengke ng mga fresh, no? Yan ang problema. Kaya dapat po talaga, kung kayo po ay merong marunong magluto ng safety, masarap, syempre, di ba? Doon na ho kayo magpabili. Siya mismo
ang bibili ng sariwang-sariwa na pwede ho ninyong ulamin, no, sa araw na ito. Kita nyo ha, marami ho tayong mga naalalang pagkain ngayon, lalo na kapag alas 12 na ng tanghali. At yun namang mga bumabati sa atin sa Templo Central, maraming salamat po. Hindi ko po inaakala na lagi kayong nakababad yan. Lagi kayong nanonood. Salamat naman po at personal ko po kayong pinasasalamatan sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. At samantala, batay sa datos ng Philippine Fisheries Development Authority o PEDA, umabot sa mahigit 16,000 metric tons ang kanila o ang nahilang galunggong kumpara sa mahigit 8,000 metric tons na kaparehong buwan noong nakaraang taon. Yan, masarap yan syempre mga kaibigan. At dahil sa masarap yan, ay dadako muna tayo sa isang importanteng bagay. Yan po ang, syempre tanggap muna tayo ng report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Sabi nga po, Manibela Group and Transport, 3 araw ng tigil pasada ng mga transport driver, kasado na sa Miyerkules. Bigyan natin daan. Muling maglulunsad ng 3 araw na nationwide transport strike ang grupong Manibela mula Abril 15 hanggang 17. Ayon kay Manibela Chairman Marbal Vena, inaasahang lalahok ang nasa kalahating milyong driver ng jeepney, motorcycle taxi at ride-hailing apps sa Tigil Pasada. Kabilang sa kanilang gagawing aksyon ang protesta sa isang gasolinahan sa Philcoa, Quezon City. Sinabi pa ni Valbuena na bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at umano'y kakulangan ng aksyon mula sa pamahalaan. Matindihan niya ang nararanasang hirap ng mga driver na kumikita lamang umano ng 150 pesos hanggang 200 pesos kada araw matapos magbayad ng mahal na diesel. Binatikos din ni Manibela ang Department of Transportation at Department of Energy dahil sa tinatawag nilang Band-Aid solutions gaya ng service contracting program at fuel subsidies na hindi pa umano natatanggap ng ilang operator. Iginiit pa ni Valbuena na dapat magbitiw na sa pwesto ang mga opisyal ng Department of Energy kung hindi nila makokontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ako, si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas TWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Okay, maraming salamat kay Miss Jen Patrolya. Thank you so much. Nako, eto nga na nagwo-worry din talaga ako. Napakahirap na nga akong sumakay. Ngayon, kung sila po ay magkakaroon ng tigil pasada, ito po ay panibagong problema na namang madadagdag sa ating mga kababayan, no? Oo nga, ako naniniwala ako dyan sa Manibela kasi kung hindi nyo ho magagampanan yung inyong mga posisyon, kung ano mang posisyon meron kayo, eh siguro ho mag-resign na po kayo at ibigay ho natin sa taong kayang-kaya niyang gawin ang solusyon o kayang-kaya niyang tumbasan ng solusyon. Agad-agaran ang problema, di ho ba? Alam nyo ho, minsan ho, nagpipilit kayong umupo dyan sa mga pwesto ninyo, tapos nakakadagdag lang po ng problema. Siguro naman, magkaroon naman kayo ng, eto ho based on my own experience, kung kayo po ay wala hong magawa talaga sa problema na yan, maghanap po tayo ng eksperto dyan, yung ekspertong makipag-usap doon sa mga taong kinakailangan, ekspertong gumawa ng solusyon, hindi yung band-aid solution. Sabi nga ho ni Sir Balbuena, siguro ho, wag nyo na hong patagalin pa. Mag-resign na po kayo. Yan, doon sa mga DOE, no? Alam nyo naman importante ho kasi bawat oras meron ho tayong solusyon. Well, anyway, yan naman ho ay hindi ho sakop ang istasyon niyan sa sinabi ko kasi ito po ay galing po sa sarili kong pag-aalala, no? Alam niyo naman ang istasyon natin, hindi ho nakikialam sa mga sinasabi ho namin, kundi pinaalalahanan po kami, di ho ba? Kaya sana po makaisip naman ho tayo ng magandang solusyon, no? At anyway, kung ayaw nyo namang mag-resign, baka naman ho, bilis-bilisan nyo yung pagre-research, no? Yung iba dyan, alam ko, nagre-research po kayo, hinahanap nyo naman talaga yung solusyon. Pero sa tagal ng panahon, kailan pa kayo makakakita ng solusyon? Yan.
baka ho wala na tayong makitang tao sa lansangan, hindi na lalabas lahat. Mas mahirap po yun. Pag wala nang lumabas, lalong babagsak ang ating ekonomiya. Yan. Lalo tayong magkakaproblema, di ho ba? Kasi ay mas matindi pa ho to sa dating pandemic na naganap. Kasi noong pandemic, kahit papano, wala tayong kaalam-alam, di ba? First time natin nagkaroon ng pandemic sa bansa, ay tila marunong ang mga tao na namumuno, no? Yung barangay, kita nyo ha, pinaalalahanan ang mga tao na wag lalabas dahil merong ibang bagay na dapat gawin o kaya upang makaiwasan ang hindi magkasakit, 'di ba? 'Yun po noon. Pero ngayon ho, parang hindi na ho dapat mangyari pa uli 'yon. Hindi na dapat maulit yung ganitong problema hangga't maaari, no? Ay kung pwede nga lang, kung may factory lang malapit sa amin, doon na tayo mag-concentrate doon sa mga pagkain na yun, di ba? Okay na yun, parang ganun lang. Pero alam nyo ho, minsan kasi nakakabobo ho yung walang kinakain, di ba? Mahirap po sa isang tao na wala ho tayong kinakain, tapos pumapasok tayo, nag-aaral tayo, di ba? Lahat ho ng bagay dapat ho pag-isipan ho at bigyan ho ng pansin. Yan naman ho kung pwede lang. Okay, salamat Miss Jen. Okay, this time naman, inaasahan namang magpapatuloy ang peak season ng galunggong hanggang katapusan ng Hulyo. Ba, matagal yun ha? Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na bunga ito ng matagal ng pagpapatupad ng closed fishing season na nakatulong sa pagdami muli ng isda. At syempre sa kabuong huli ay nanguna ang galunggong sa may mahigit 9,700 metric tons habang nasa higit na 6,400 metric tons naman ang matambaka. Ayan. Yung galunggong kilala ko, yung matambaka hindi ko kilala. Ayan, pasensya na kayo ha. Pero ang tingin ko naman masarap pareho yan Maganda ho yan sa ating katawan lalo na kung seafoods. Yan ho, tandaan natin, wag lang tayong kakain ng mga bagay na hindi natin alam kasi marami ho talagang mga isda na hindi ko pa kilala ang pangalan. Pero pag naluto ng isang taong kilala ko, gaya ng ang chewin ko, yung Uncle Robert ko, yan, masarap magluto yan. At sino pang mga kaagapay natin, si MJ, minsan. At marami pang ibang mga kasama natin na marunong magluto. Iyan. At syempre sa kabuang huli, nanguna. Yan, nanguna talaga ang galunggong. Ilan sa mga tinuturong dahilan ng pagtaas ng huli, ang epektibong pagpapatupad ng 3-month fishing ban mula Nobyembre hanggang Enero, gayon din ang posibleng epekto na maagang pagpasok ng El Nino at mas maayos na kondisyon sa pangingisda. Nako, ang dami ng ban, di ba? Lahat binabawal, lahat na lang binabawal. Guys, mag-isip naman po tayo ng mabilisang solusyon. Hindi yung pagpabawal-bawal, puro bawal. Kasi ang dami hong bawal na nakikita ho natin na ang nagiging solusyon naman ho ay tila pinagtatawanan dahil mali nga ho. Kagaya na lang ng kwento ng mga construction workers, di ba? Paano nga naman daw, kung sila po ay nasa construction site at napakainit po talaga ng panahon. Well, yan po ay isang bagay na talagang ikinalulungkot ng marami. At yung kalungkutan na yan ay ipinapaalala po na sana po ay magkaroon naman tayo ng common sense, no? Sa construction site po, kapag ang isang tao ay siguro bigyan nyo ng idea sila kung ano dapat nilang isuot kung sila ay may hinahalong semento. Bigyan nyo sila ng idea o yung mismong construction na worker mismo, bigyan nyo ng idea kung ano ho ba yung dapat nilang suotin. Dapat sando, yung mga ganon, di ho ba? Kesa naman yung parang, alam mo, minsan nakakaloko na mapanood natin sa mga application o internet na meron nung naka-long sleeve, nakabarong, nakasapatos at nakapantalong panlakad. Ewan ko sinong nakaisip nun. Ayun ho ay ginagawa ng pang-iinsulto naman ho yan. Hindi naman ho yan yung ibig sabihin siguro ng pamahalaan. Pero sana po ay bigyan ho natin ng solusyon na hindi ho katawa-tawa. Solusyon na meron hong magandang impact sa ating mga kababayan. Yan. Okay, pansamantala, mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, 11:24 ng umaga.
Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Ahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Oras po sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Alas 11:29 ng umaga. Ayan, nako, ang dami niyong hinahanap sa akin. Ako, grabe. Pati presidente. Alam niyo ho, guys, no? Hindi na ho tayo, updated sa kung nasan man ang ating Pangulo. Kasi, yan po, alam niyo naman ang tamang nakakaalam niyan ay ang mga nasa Malacanang lamang. Ayan. Sila po, alam po nila yan, tiyak. At kung hindi man natin alam, siguro tanungin po natin sa ating PIO ng Malacanang. Yan. Sila po yung higit na nakakaalam. Yung iba naman, wag naman kayo mang-insulto, no? Kung hindi nyo makita yung Pangulo, ganun ho talaga. Ngayon, alam naman ho natin na dito sa Pilipinas ay umiiral pa po ang tamang batas, no? Siguro kung ano ho yung batas na dapat sundin sa Pilipinas, yun po ang ating gawin, no? Iwasan na po natin ang mga pang-iinsulto sa mga sumasagot sa inyo, sa mga nagre-reply sa inyo. Kasi po, hindi po yan makakatulong, bagkos magkakaroon lang tayo ng additional stress, no? At syempre, alam nyo naman, marami ho tayong mga friendship ang nag-aalala din, di ba? Nag-aalala po sila sa iba yung problema na kakaharapin ng ating bansa. Ito ho, hindi na ho maganda to yung manibela. Sila po ay mag-aaklas o magkakaroon ng tigil pasada. Can you imagine kapag libong sasakyan na mawawala, ilan libong tao ang hindi makakasakay, lalong-lalo na kung sila po ay magmumula pa sa malayong lugar, di ba? Lahat ho yan. Delikado po sa ating kalusugan ang maglakad ng napakalayo, napakainit, di ba? At lahat ho ng problema, imbis na masolusyonan, nagkakaroon pa tayo ng additional problema. Doon naman sa mga taong, yun po ang tingin nilang makakatulong sa kanilang mga iniisip, no? Sa isip nila, yung kanilang pag-strike, ay iba yung problema. Yun ang tingin nila. Yung iba naman po, sa tingin naman daw nila, ay hindi daw ho makakatulong yan kung kayo po ay mag-strike. Una, kung sakali daw na ang mga driver ay maaaring walang time o yun na ho yung kanilang mandato o siguro pinag-usapan, siguro mahal na mga taga gobyerno, yan, mga taga Malacanang, siguro gumawa na ho tayo ng agarang solusyon sa problemang ito. Ibigay ho natin kung ano ho yung tamang solusyon para naman ho, hindi ho nasasayang ang effort ho ninyo, no? Lahat ng bawat isa hindi nasasayang. At syempre, alam naman ho natin kung ano yung tama at mali. Ito ho minsan nakakalimot kasi tayo, hindi natin alam kung ano yung tama at mali. At anong nangyayari nga po, imbis na mapabilis ang solusyon, ay lalong tumatagal. Yan. Kaya, ayan, meron tayong mga ilang dyan. Teka muna kapatid, pakitulong nga po. Yung ating mga chapters, ayan, importante din yan. At napakarami ho nating mga friendship, hindi ho natin nababati. Kaya paumanhin po lalong-lalo na hindi ko nababatiin si Josephine Salvador ng Rosario Medical Center dyan sa Guagua, Pampanga. Hindi ko na rin babatiin si Veronica Estrada Lim ng Caloocan City. Yan po ay nakakasama natin sa Rotary Club ng Caloocan City. Sa kanila po yun. At saka sa mga friendship natin. Yung mga hindi natin babatiin, maya-maya lang po, no? Hindi ko kayo babatiin pero mamaya ho. Okay, pansamantalang itinigil ng Manila Police District ang paghuli sa mga kalalakiang walang suot ng damit pang itaas bilang bahagi ng Safer Cities Initiative ng Department of Interior and Local Government. At syempre, ito'y matapos batikusin ng publiko ang Oplan Galugad ng MPD at Basagang Antaypur. Nabatid na inatasan ng mga Pulis Maynila na umiwas muna sa pag-aresto at magbigay muna ng babala at palakasin ang information drive tungkol sa tamang asal at community standards. Yan.
That's good. Di ba sabi ko kanina, kita nyo ha? Naisip ko lang. Okay. Nabatid ng inatasan ang mga pulis Maynila na umiwas muna, no? Okay, umaabot na ngayon sa 61,000. Wow, ang dami! Ang daming gustong maghubad ng pang-itaas. Ang mga nahuling lumabag sa lokal na ordinansa makalipas ang isang linggo matapos na ipatupad ng DILG ang naturang inisyatiba. Ang mga umiinom ng alak at naninigarilyo sa pampublikong lugar ang karamihan sa mga nahuli. Una nang sinabi ng DILG na layunin ng programa na mapigilan ang krimen sa Metro Manila at iba pang urban area. Tama naman ho yan. Kaya saludo tayo sa DILG. Tama po yan. Alam nyo ho, nakakatakot ho talaga makakita kayo na nagiinuman sa kalsada. Tapos makikita ho ninyo, nakahubad pa, walang pang, damit pang itaas. At syempre yung mga naninigarilyo, yan po ay nagmimistulang salot po sa publiko yan. Yung biruin nyo nagpapausok kayo sa lansangan, nagpapausok kayo sa pampublikong lugar na hindi lahat ng tao ay okay po yan. Kasi unang-una, alam naman ho natin kung anong naidudulot ng masamang hangin, di ba? Masamang hangin po yan dahil mabaho ang amoy ng sigarilyo, di ba? Ngayon, pag kayo naman po ay nakainom ng alak, well, mas maganda sa loob na lang kayo ng bahay ninyo uminom, yan. Huwag na ho sa pampubliko at saka, alam nyo ho, minsan, yan po ay masama din po doon sa mga naglalakad sa lansangan, di ba? Tapos nakakakita sila ng inuman. Tapos merong mambabastos sa kanila, di ba? At hindi lang po yan, ha? Nagkakaroon po ng away, nagkakaroon po ng mga bagay na hindi ho inaasahan. Alam nyo, minsan yung lasing Hindi ko alam kung... Sabi nila, kapag ang isang tao daw po ay lasing, lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay puro totoo. Totoo ba yan? Tanong natin doon sa gwapo nating technician. Totoo ba yan? Ayan. Hindi natin alam di ba? Oh, hindi daw. Hindi daw totoo yan. Kasi alam nyo ho, pag ang isang tao ho ay matino, kahit hindi ho yan nakainom, nagsasabi naman yan ng totoo Lalo na kung nanliligaw, di ba? Kaya lang, meron talagang likas na kalalakihan ang mahiyain at hindi marunong magtapat agad-agad. Tama. Yan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, itong pagkakataon na ito, siguro, yan ho, okay ako dyan. Ano yan 10 sabihin natin 100% okay yan. But, yun namang hubad na pang itaas, ay dapat ho, meron ho yang, meron po yan, sir, na mga lugar na pwede at di pwede. O depende sa ano ho ang trabaho. Baka naman ho kayo tapos na magtrabaho sa construction and then naglalakad kayo pa uwi, nakahubad pa rin kayo pang itaas. Understandable yan. Wag naman ho. Alam nyo guys, mas maganda ho yung ginagawa hong ganyan actually, no? Sa ibang bansa ho kasi, marami hong bansa ang talagang may disiplina. Hindi ho kailangan na masunod yung taong bayan kung mali naman ho ang ginagawa. Kagaya niyan, di ba? Yung disiplina po, number 1 yan, lalo na kung pinapatupad yan, nag-uumpisa sa bahay. Sa bahay, sa eskwelahan, hanggang sa sila po ay lumaki, di ba? At never sa mga anak, no? Sa mga anak na sumasagot ng pabalang-balang sa mga magulang. Yan. Yan ho, minsan nakakalimot ho tayo, di ba? Nakakalimutan natin na si nanay at si tatay, hindi ho natin kasing edad para sagutin natin sila ng akala natin ay sila po'y kasing edad din natin. Di ba? So, try to practice yung ganyang manner, no? At ang paggamit ng po at opo ay madalas ginagamit ho talaga yan. Pero doon sa mga mayayaman siguro, no? Yung ibang mayayaman, di naman ho lahat, ay matuto rin tayong gumalang, no? Gumalang tayo po at opo. Alam niyo ho kami sa Bulacan kasi, kahit itong maliit na bata,
sinusubukan naming irespeto sila sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo. Ayan. Hindi naman ho ibig sabihin na pag ikaw ay nangopo sa isang tao, ay mas matanda yun sa'yo. Hindi po ganun eh. Sa Bulacan ho kasi talagang legit na ganun magsalita ang halos lahat ng kausap namin, no? Depende ho siguro sa ibang lugar ng Bulacan, pero sa lugar namin, talagang ganun ho. At mas maganda ho yun na makasanayan ng mga anak ho ninyo, maliit pa lang hanggang sa lumaki, hindi po sila bastos makipag-usap kanino man, di ho ba? Pansinin ho ninyo dun sa mga jeep na lang pag kayo po sumakay. Saan po ito? Biglang may sasagot. Saan ho galing ito? Biglang may sasagot. Di ho ba? Ganun din pagsagot. Kaya lang, may iba naman ho na ginagawa nilang biro o kabastusan yung pagsagot, ay galing po yan sa bulsa ko. 'Di ba? Mali ho yun. Alam nyo, minsan may mga moment talagang nagbibiro yung iba. Pero sana, sa panahon ho ngayon, napakahirap po ng buhay. Marami ho nga mainitin ang ulo, di ba? Yung nagsalita ka lang ng konti, dinakdakan ka na ng todo, di ba? May ganun ho. Sinigawan ka na. Pero hindi naman ho pala yung pagsigaw niya, hindi naman ho ibig sabihin na galit siya sa'yo. Talagang malakas lang boses. Ako, ganun ako. Malakas yung boses ko pagka minsan. Lalo na kapag ang kausap ko ay yung mga batang makukulit, di ba? Napapalakas yung boses mo. Pero, sana naman ho, try to practice yung magandang manner, di ho ba? Kasi alam nyo po, pag yan ay nakasanayan po ninyo at ng inyong mga anak ba, malaking bagay ho yan, guys, no? Kahit wala na kayo, forever, ganyan ang anak ninyo. Marunong mag-bless, yan, mga ganon. Alam nyo, kaya ko ho ito naaalala kasi kami ho, nagugulat na lang ako kasi hindi ko kilala lahat ng kamag-anak ko sa Bulacan eh. Bihira kasi ako pumunta doon. Once a month, once a week, di ba? O kaya naman, siguro at most, basta may kaarawan, merong mga okasyon, yan. Nakakarating ako dyan. Pero, ang akin lang ang maipagmamalaki, yung kaugalian, yung respeto na ibinibigay natin sa bawat tao, malaking bagay ho yun. Pero, eto naman, minsan naman, meron naman matatanda. Oh, sorry, hindi matanda. Nakakatanda, yan. I-correct natin yan. Nakakatanda na masusungit, di ba? Binati mo na, sinimangutan ka pa. O, di ba? Yung mga ganong bagay, pagpasensyahan nyo na. Kasi alam nyo, yung mga elder kasi, kadalasan, maraming iniisip yan, di ba? Kaya yung iniisip nila, hindi natin alam kung ano. Kaya po, pagpasensyahan na po natin yan. Yan yung mga ilang bagay na ating pong pinangangambahan. Baka ma-encounter nyo yan. Yan po ay isang malaking bagay na maituturo po ninyo sa inyong mga anak. Kahit maliliit pa sila, no, try to respect them. Kahit maliit pa lang. Minsan nga, pag sinabi mo, ay, ganun po ba? Ay, sorry po, di ba? Yung bata, ganun na rin ang magiging manner niya. Magiging respetado na rin po siya sa inyo. Bagamat, actually, yung iba kasi, ang kaisipan nila pag nangopo ka eh. Excuse me, matanda na ba ako? Inoopo mo ko, 'di ba? May mga ganun matataray, 'di ba? Yun hong mga ganun, pagpasensyahan niyo na. Huwag niyo nang sagutin, 'di ba? Dahil po alam niyo naman, marami hong pinagdadaanan ngayon ang bawat tao sa buong mundo. Iba-ibang kaso 'yan. Merong anxiety, merong stress, merong minsan mga bagay na hindi ho natin iniisip eh. Biruin nyo, may problema pala sa bahay, pagpunta niya sa trabaho niya, nagdadabog, pero yun ho ay problema niya sa bahay ang iniisip niya. May mga ganun, di ba? Minsan naman akala mo okay lang, may problema pala siyang personal, di ba? At minsan, kadalasan, ang mga kababayan ho natin, pag walang laman ng bulsa at wala rin laman ng wallet, yan po ang kadalasang mainit ang ulo. Ayan. Kaya ho, pagpasensyahan na po natin sila. Basta ang importante, wag ho tayong makakalimot, let's pray. Lagi ho tayong manalangin. Yan, ang panalangin po, napakabisa po niyan. Wag mo kayong makakalimot, ipagpasalamat po natin na tayo po ay buhay pa. Tayo po ay may kaya pang makipag-usap na maayos sa kapwa. Okay, at syempre, pansamantalang itinigil. Eto na, naitigil na nga. Eto na. Okay, sabi naman po, malaking tulong para sa mga asosasyon ng mga panadero na makabuluhan ang inisyatibo ng lokal na pamahalaan
ng lungsod ng Maynila na panatilihin ang presyo ng mga tinapay, lalo na ang pandesal. Yan. Oo nga eh. Nawawala yung binibilihan ko ng pandesal. Hindi ko na makita. Diyos ko, nasan ka na? Ito'y matapos pulungin ni Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga may-ari ng mga panaderya at inanunsyo na pinag-aaralan at plano niyang bigyan ang mga panadero ng subsidiyang aabot sa 25,000 piso pero sa kondisyong hindi magtataas ng presyo ng tinapay sa loob ng 30 araw. Ba, okay yan. At syempre, kabilang din ang dapat manatili dati nitong presyo ay ang pandelimon, Spanish bread, tasty at iba pang tinapay na araw-araw na almusal at merienda ng mga Pilipino. Nilinaw din ni Yorme Isko na pansamantalang solusyon lang ang subsidiya at isa lang itong paraan upang maibsan ang epekto ng matinding krisis sa patuloy na pagtaas ng bilihin. Samantala, sinabi naman ni Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na kapuri-puri ang inisyatiba ng Manila LGU lalo't nasa gitna ng krisis ang bansa ngayon at damay ang industriya ng pagtitinapay. Nanawagan naman si Chavez sa mga panaderya na huwag magtaas at panatilihin ang dating presyo na ibinibentang tinapay. Okay mga kaibigan, time check muna tayo. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Sa huling bahagi po, ang oras po, alas 11:49 ng umaga. Ayan. Ngayon ay babati na ho tayo. Yan. Lahat ho ng mga friendship natin sa CCW. Yan, mabuhay po kayo. Citizens Crime Watch. Sa chairman, yan, Attorney Ferdy Topacio. Hi, chairman ng CCW. National chairman, national president, Jigs Magpantay, at saka marami pang iba. Sa inyo pong lahat dyan, mabuhay po kayo. Mukhang maraming event dyan sa Batangas, ha? Sa mga Batanggenyo, mabuhay po kayong lahat. Okay, at pagbati na rin sa ating ex-boss yan, ng NBI yan. Si Sir Mike Magpayo. Mabuhay po kayo, Sir Mike. Thank you so much. Mar Salvador, Cristina de Guzman, hi. Lynn Madrigal. Yan, Tita Lynn, salamat sa paalala. Cristina Calmante, Karina Sharon, yan. Agustin Arca, naku, mabuhay po kayo. Sana matuto kayong maging maayos, yan. Maayos sa mga nakakatanda sa inyo. Alam nyo naman ngayon, no? Maraming mainit ang ulo, pero huwag nyo kakalimutan na matampuhin na ang mga elder, yan. Matampuhin na. At pag matampuhin na, hindi nyo lalakasan ang boses nyo. Huwag nyo sisigawan. Ayan, dahan-dahan lang. Okay. Marami ho talaga ngayon, no? Pag nasigawan, bakit ka nasigaw? Kasi hindi nyo ako naririnig eh. Ay, ganun. Sorry po. Marami mga ganyan, guys, no? Minsan nag-aaway si bata, tsaka si nakakatanda, yan. Nag-aaway sila kasi nga, hindi sila nagkakarinigan pala. Ayun pala, ang bingi, yung bata o yung matanda. Sino doon? Ayan. Hindi natin alam. But anyway, mabuhay po si Pat Taban. Hi. Si Ma'am Nanette Jacinto ay ng Eternal Gardens. Hi, Ma'am Nanette. Miss you. Ayan. Of course, si Astra Pimentel ng Nai Cavite. Mabuhay po kayo. Ang lokal ng Barcelona. Hi, Ma'am. Thank you. Ayan. Kita nyo naman yung mga friendship natin. Kahit sa elevator, nakakalabit tayo. Hi, Ma'am ng Barcelona. Ayan, Attorney Macnil Rante, si Boss AC Cabangon, of course, Ate Loli Acosta and Company, sa inyo pong lahat dyan. Thank you. Uncle Robert Zafra. Ayan, mabuhay po ang mga taga-Mangga. Ayan. Of course, hello din. Happy birthday kay Ate Beth Pineda. Magkikita tayo kasi after this program, right away susugod ako dyan sa iyo. Ayan. Happy birthday to you. Ayan, sa Bulacan, yan. Bulacan travel na naman tayo, di ba? At syempre, hello din kay Lexter Zafra Marigold. Yan, Marigold Zafra. Sa lahat ng mga, etong mga friendship natin na maraming problema, huwag nyo nang itambak sa akin yung mga problema nyo. Alam nyo, pag may problema kayo, kailangan hanapin nyo yung mga tamang tao na pwede magbigay sa inyo ng solusyon. Saan ho yun, di ba?
Pag wala ko kayong pera, hanapin nyo si Daryl Justin. Marami yung pera yan. Kaya yan mabuti yan. Marami yung advice yan, di ba? Pampayaman, yan. Marami ho yan. Yan ang mga friendship natin na talagang nasa tamang lugar, tamang landas. Okay, at ngayon naman, eto si Virgilio Pil. Hi Virgilio, si Maru Versosa, hi. Hello po, good morning din po sa inyo. Ayan, Maru Versosa, ayan, mabuhay po kayo. Jenny Lynn Martin, 681, hi. Si Ernesto Marquez, morning Monday, Ma'am Julian, yes, Topacio, Attorney Topacio, mabuti po kami. Salamat po sa inyo. At siyempre, si Ron Ricafort, mabuhay kayo. Yan. Swiss Kamote. Oy, mabuhay kayo. Masarap ba yan? Sweet kamote, okay. Excuse me, Swiss Kamote. Lee Chen. Yan, Lee Chen. Blessed Monday to Senator Attorney Topacio. Like Dan po. Yan talaga. Tatakbo ba? Hindi ko pa alam Hindi pa nagsasabi. Ayan. Hello din kay Joseph Aguilar. Good day, Attorney Ferdy, Miss Juby watching from Dublin, Ireland. Wow. Alam nyo guys, kung meron ho kayong time, yung mga kinaroroonan ninyo, yung magagandang bahagi, siguro maganda padala nyo sa Facebook ko, sa Messenger ko, para malaman ko kung gaano kaganda ang lugar na kinaroroonan ninyo. At sa Pilipinas naman, mas maganda ipagmalaki nyo ang lugar kung nasan kayo naroroon, para at least ma-share natin sa tourism, sa Bureau of Tourism. Alam nyo ho, importante ho na meron tayong mga suggestion, di ba? Marami tayong lugar na magaganda dyan, nakakalimutan lang ho natin banggitin. Kaya kayo ho, ipagmalaki nyo yung lugar ninyo. Okay, Lee Chen. Hi, Lee Chen. Hello po. Yes po, salamat. Kabaka Led Wardanlan. Ayan. Nasaan ang presidente ng Pilipinas? Bakit hindi papakita sa taong bayan? Hindi ko po alam. Pasensya na. Melchor Go, magandang tanghali. Yes, Topacio, mabuhay po kayo. Salamat. Mabarusu Gano. Bu. Yan. Break time, Attorney, watching from Japan. Konnichiwa. Ayan. Konnichiwa, minasan. Tabete kudasai. Hayameni, ipay ni tabete kudasai. Yan. Kain kayo na marami. Okay. Si Linda Vitaliano. Hi. Good morning po sa inyo, Attorney Topacio and Miss Juby. Salamat po. Ayan. Good morning din sa'yo. Ayan. Salamat po. Ayan. Okay. Kawaii. Ayan. Hello, Ate Jubes. Abid listener from Japan. Arigato gozaimasu. Thank you. At syempre, hello din. Max Adriano, hi! Saan po ba kayo dito sa Bulacan? San Ildefonso po ako. Hi! Yan. O yan na, sinabi ko na sa iyo, hindi na kita pinaikot-ikot. Dan G, ayan. Maraming pinagnanasaan. Ikaw naman, hindi naman siguro. Ano lang yun, joke lang yun, puro joke kasi. Okay, Ara, OFW Malaysia, hi, ayan. Rashid Jordan, hello po, Miss Yubi, shout out po. Successful concert ng first one kahapon dito sa Singapore. Congratulations, DLM, and shout out sa lahat ng mga volunteers. Uy, mabuhay kayo dyan, ha? I love you, Miss Juby. Uy, salamat po, arigato. Thank you. Rowena Santiago, hi, watching from Qatar. Rashid Jordan. Ayan. Ay, salamat po, salamat ha. Salamat, Rashid Jordan. Okay, Mariel Sabel. Okay, watching from, ayan, talagang nagkaputol-putol. Anyway, like ko po kayong lahat. Salamat po sa inyo. Ayan. Alam nyo, lalong like na like kayo ni Attorney Topacio. Okay, sana po, wag po kayong madadala. Hinanap natin yung of course, andyan po ang lahat po ng mga friendship natin dyan sa technical side. Salamat po sa inyong lahat, sa newsroom, salamat po sa mga taga-CA, salamat po sa ating mga director, sa mga writers. Naku, mabuhay kayong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At saka Major Jun Saigo, sana next na pwede ka, sabihin nyo po agad sa akin. Sorry po Okay, hello din. Yan. Mabuhay ang MPD Eagles. Ayan. Alfredo Oredina, hi. Veronica Estrada Lim. Yan, hindi kita babatiin. Okay, Veronica Estrada Lim, tsaka Josephine Salvador. Okay, at syempre mabuhay po ang kapisanan ng mga artistang ng pelikulang Pilipino at telebisyon. Mabuhay po kayo. Ayan, Elias Crisostomo, Ami Maralit, June Carlos, Dayan Go. Naku, salamat po sa inyo. Thank you so much doon sa mga nanonood at hindi pa nakakapanood. Yan, Jose Victacion, salamat po. Jolinda Delara,
Michael De Lara, syempre si Japet Escano. Yan, yung mga taga Manibela, salamat po sa update po ninyo. Talagang napakahaba po. Okay, Kitchen, ayan. Bong Ray Villa, salamat po. Ayan, Kuya Eric. Valde Cantos, mabuhay ka po. Ayan, salamat po. Sa lahat ng mga grupo natin na hindi ho natin nababate, paumanin po sa inyo. Alam nyo, tayo po nagsisikap na sana po ay mabati namin kayong lahat. Bukas po, antabayanan natin ang guest natin, ha. Anak po ni Baldomaro, yung sikat na, direktor yan, si Lady Rachel. At saka may kasama pa po siyang kids. At sana makarating din si Major Saigo kung papala rin, no? Kasi alam nyo naman napaka-busy po ng Manila Police District at talagang dito po ay nakakarating pa po sila para magkaroon ng magandang balita. Okay, at syempre, antabayan na natin mga kaibigan. Yan, ang susunod na programa sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio Kasing, yan. Walang iba kundi si, Senyor Balita with ang nag-iisa, wala na akong kamukha yan. Talagang siya lang po ang gwapo rito. Ayan, ang gwapong-gwapo sa Senyor Balita, si Ray Pacheco. Ayan, kita nyo naman si Sir Ray Pacheco. Yan po ang taong hindi tumatanda. Ayan, kita nyo, pag hindi tumanda talaga, laging gwapo. Okay mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman, nagsasabing, mahal po namin kayong lahat. Sana po huwag kayong madala and see you tomorrow. Bye for now. I love you all, guys. Ang oras po, alas 11:59 ng umaga. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!